doon muna sa balikbayan boxes. Andito ba yung Bureau of Customs? Do we have Bureau of Customs here? Alright, and then of course the DMW. Um, Marami na akong natatanggap na reklamo na yung OFWs natin nagpadala ng balikbayan box. And then, natapos na yung kanyang contract. 1 year after, nandun pa rin yung balikbayan boxes niya sa customs. Bakit nagkakaroon? Palagay nyo, who would like to answer? Saan dito nagkakaproblema? Okay, maganda yan. Yung pumunta ka at titingnan mo yung mga pagkain. Wag lang po sa pagkain, kuminsan naman doon sa accommodation. And kinukomment ko yung MW office sa Dubai. Ang laking pinagbago compared sa when I went there a couple of years ago. Ang daming pinagbago. In fact, meron pa sila parang library para pwede magbasa-basa yung mga OFWs na nasa shelter. Ang isang observation ko rin, sana maglagay din ng prayer room. Huwag lang puro sa Catholic kasi hindi naman lahat Catholic pupunta ron. Kasi tulad sa Dubai, nakita ko may altar doon, puro ng mga santo. Okay, Catholic din ako. Pero paano naman yung mga Muslim, paano yung mga non-Catholic? Sana meron silang separate room and then on a regular basis, pwedeng pumunta ang pastor, pwedeng pumunta yung pare, kung imam. So, hindi tayo nakasentro lang sa Catholic, sa religion Catholic. Okay? Can we do that? Duly noted, sir. Thank you. Isa pa, again, yung sa Dubai, thank you, ang laki improvement. Sobrang laki improvement. Yung bang dapat magkaroon ng locker ang bawat, sa lahat So sa Dubai, yun yung pinakamagandang model. And then, lahat dapat sa shelter, may mga kanya-kanyang locker sila. Dapat meron din silang mga bihisahan sarili. Hindi pwede doon sa isang kwarto, doon sa magpiyas. Magkaroon din silang privacy. Kahit na pare-pareho silang mga babae, give them privacy habang silang bibihis. Yun. Tapos bigyan sila mga locker kasi kuminsan may mga balita ako na nawawala ng isang bagay itong isang nasa shelter, nawala ng cellphone, nawala ng kwintas, nawala ng aretes, nawawala. So kung meron silang kanya-kanya silang locker, maiwasan yung pagkakawala ng mga bagay-bagay. So gusto ko maglagay ng locker sa lahat ng shelter. Yes, Mr. Chair, we will do that, Mr. Chair. And then tingnan Some po, shelters have it, but some don't, so we will make it yeah, yung standard. iba meron. Opo. And then yung mga aircon inspection ninyo po kasi sa Middle East country of course pag winter malamig hindi na kayo ng aircon mga aircon palitan na ako mga 10 years ago na 12 years ago palitan na yung mga aircon para mas malakas ang buga malakas ang andar. Ayun, okay ba yun sir? Oh, yes po, yun naman matter na yun ay binabantayan din po yun na Chair kasi medyo mahigpit din ho ang host country, halimbawa Saudi regulations on that matter given yung kanilang weather conditions doon. Thank you sir. Meron pa tayong dalawang topic mamaya, seafarers, which is of course very important. Pag-usapan natin seafarers missing. Doon muna sa balikbayan boxes. Andito ba yung Bureau of Customs? Do we have Bureau of Customs here? Alright, and then of course the DMW. Marami na akong natatanggap na reklamo na yung OFWs natin nagpadala ng balikbayan box. And then, natapos na yung kanyang contract. 1 year after, nandun pa rin yung balikbayan boxes niya sa customs. Bakit nagkakaroon? Palagay nyo, who would like to answer? Saan dito nagkakaproblema? Sa pinapadalan ba nila yung tao nito? Yung Mr. Chair, sisimulan ko lang ho and then Yusek Bernard is also on board on this issue. The issue sa pagkakaunawa po namin, ang malaking problema is katulad po ng mga usual door-to-door services all over the world, halimbawa sa US o saan pa man kung saan magpapadala yung Pilipino ng box sa kanyang kamag-anak from door, meaning yung kanilang bahay sa US halimbawa until sa pupuntahan sa probinsya dito sa Pilipinas sa bahay doon, so door to door. Ngayon ang problema, Mr. Chair, halimbawa kung Saudi o Kuwait ay hindi door to door kundi door which is dun sa bahay ng OFW to warehouse lang ho dito sa Pilipinas. Hindi umaabot dun sa bahay nung pagdadalhan. Pero ang binayaran nung Pilipino sa abroad ay pang door to door. Apparently nagkalokohan between the provider, forwarder
doon sa ibang bansa at dito sa ating bansa. Kaya't naiipit sa mga warehouses dito sa Pilipinas at hindi makadiretso doon sa pupuntahan. Meron ho kami mga efforts na tumulong. I may ask Yusek Bernard Olalia to elaborate on this, Mr. Chair, with your permission. Thank you, Secretary Cagda. Go ahead, Yusek Olalia, sir. Good morning po, Mr. Chair. At tama po yung paliwanag ni Sec Hans po, no? Mr. Chair, ganito po yan. Meron po tayong tinatawag na consolidator sa abroad. Sa lahat ng lugar kung saan may mga FWs na nagpapadala ng balikbayan boxes, we call them consolidators. Sila po yung foreign freight forwarder. Ngayon, ito pong consolidator na ito, may katuwang po ito, may counterpart dito sa Pilipinas, yung tinatawag nating deconsolidator, okay? Or local freight forwarder. Yung consolidator, kaya tinawag na consolidator, they are in a business of accepting cargos like balikbayan boxes, tino-consolidate nila sa isang cargo, tapos yung cargo pa na yon ipapadala po sa Pilipinas at tatanggapin ng kanilang counterpart na deconsolidator kung tawagin. Ang problema po, Mr. Chair, maraming scammers Okay. na foreign freight forwarder. Etong mga scammers na ito, tatanggap ng balikbayan boxes pero hindi naman babayaran yung katuwang na fines or whatever fees na sinisingil po ng ating BOC. So ang nangyayari po, pag hindi binayaran yung fees dito po sa BOC natin, ay hindi po siya maidi-deliver sa mga bahay-bahay kung sino yung consignees, na kung sino po yung mga kamag-anak naman ng ating mga OFWs na nagpadala ng kanilang balikbayan boxes. So ang nangyari po, Mr. Chair, magmula po nung inilapit po ninyo sa aming tanggapan, nagbigay po ng instruction ng aming mahal na secretary na makipag-usap sa BOC, makipag-usap sa DTI, at makipag-usap po doon sa mga tinatawag na forwarders. Kaya kami po ay nagkaroon ng pagpupulong at ang kagandahan po nito, nalaman na po namin yung punot dulo at kinakailangan pong Ano po yung magkaroon. pulot dulo? Punot dulo po ng problema, Mr. Chair. Which is, Kinakailangan po magkaroon ng isang accreditation process. Accreditation ng consolidator sa abroad at deconsolidator dito na exclusively for balikbayan boxes cargo handling lamang. Kasi ang nangyayari po, yung balikbayan boxes na isasama sa commercial handling ng cargo. So, ang nangyayari po, pag hindi siya nabayaran dito, fino-forfeit. Ang kawawang balikbayan box ay nagiging subject ng auction. Kaya hindi po tumarating doon sa mga... so anong solution niyo po doon, sir? Ang solusyon po namin na nakikita, nag-usap na po kami ng BOC, magkakaroon po talaga ng separate accreditation process na kung saan yung balikbayan boxes ng OFWs or overseas Filipinos ay kaiba sa accreditation process ng ordinaryong commercial handling ng cargo po. At para sa akin, siguro, yung member ng OWA at magpapakita ng dokumento na siya talagang OFW o alam mo, OAC, dapat meron siyang special lane para mas mapabilis yung proseso yung pagdating ng kanyang kargamento rito tulad ng balikbayan boxes. So, meron na ba tayong accreditation process? Ginagawa na ba ng BOC? Ang sinabi po ng aming mahal na secretary, ang balikbayan kasi boxes ay simbolo po ng kahirapan, sacrifices of our OFWs. Thank you. Hindi po siya ordinaryong commercial, hindi po Thank yung you. value ng boxes ang tinitignan natin, yung personal na connection ng ating OFW na ipapadala sa kanilang pamilya. Kaya po nga, unang-una, separate accreditation. Pangalawa, kung pwedeng isubject natin sa compulsory insurance. Pagka nawala, babayaran talaga ito ng insurance company. Yung insurance premium ay dapat bayaran naman nung consolidator at deconsolidator. No cost to the OFW. Pangatlo po, dapat hindi ito sinasubject sa forfeiture. No? Kung hindi nabayaran yung fines o kaya yung fees dito po sa atin, dapat po hindi siya sinasubject sa auction. Dapat po talaga ito, i-deliver natin doon sa kanilang pamilya po, Mr. Chair. Correct. Okay, so meron bang ginagawa ng accreditation process ang isa DTI supposed to be o BOC para malaman na lahat ng consolidators dun sa abroad at saka deconsolidators dito sa local ay accredited, ay yung mga hindi accredited, dapat huwag payagan magtrabaho o mag-operate and ilalagay sa website ngayon ng DMW na ito hindi accredited, parusahan, whatever, illegal sila para hindi na pupuntahan. Opo po, No. Mr. Chair, meron na po kaming standing order, no? Ang aming pong deadline, may deadline actually sa March 17, we have to come up with a joint department order or circular
for the accreditation of balikbayan boxes of the consolidator and the consolidator subject of the handling of the balikbayan boxes of our At ang OFs. gusto ko rin po, ito sa Bureau of Customs muna. Bureau of Customs, can we allot a special lane for the balikbayan boxes of our OFWs? At gusto ko OFWs lang talaga. And paano natin ma-identify na balikbayan ng OFWs? Yun nga, magpapakita sila na sila yung OWA members. Magpapakita sila ng OEC. Kasi ayaw ko naman na pag nagkaroon tayo ng ganitong klaseng special lane para sa mga OFWs, lamang supposed to be, may makapag-isip na magnegosyo. Maglagay ng mga smuggled hot items sa mga balikbayan boxes. Alam mo, isang OFW, hindi naman lahat, makapag-isip, ganun pala, may special line na kami, libre. So, magpapadala siya ng 100 boxes every week. Gagawin niya ng negosyo, may sasalo dito. So, dapat meron din siguro quota to ensure na hanggang dito lang pwede may padala, hindi susobra sa kinikita mo. Alam mo, kinikita mo is 25,000 a month ka. So, ito 25,000 a month times 12 yan. O, kung magkano yan, kano nga? Sige, mat nyo nga. 300. So ngayon, pag isang OFWs nagpapadala 1 million a month sa balikbayan boxes, negosyo na yun. Hindi dapat natin payagan din yun. Baka nag-smuggle na. So yun ang ibig sabihin. So, Bureau of Customs, is that possible? Give them a special lane para mas mapabilis yung proseso pagpasok ng mga balikbayan boxes, sir? Good morning, Mr. Chair. Actually, the Bureau of Customs has a process that is in place for processing balikbayan boxes. For OFWs? Yes, sir. Kung meron processing na in place as of the present, bakit marami pa ako natatanggap na reklamo, marami pa ako nilalapit sa inyo, mga balikbayan boxes ng mga OFWs na nakatenga lang sa warehouse na sinisingil ng kung magkano, tapos in-auction, tapos butas-butas, at yung mga tsokolate na tunaw na, inabot na ng buwan, etc. Kung meron, bakit? Mr. Chair, yung mga may problema po, ito po yung mga shipments ng mga balikbayan boxes na hindi ho na-clear nung deconsolidator dito sa Pilipinas po. Yun po yung binabanggit ng DMW kanina, sir, na parang yung counterpart nung deconsolidator dito sa Pilipinas hindi nagbigay ng process dito sa Pilipinas po. So yun po yung na-abandon or na-forfeit ng Bureau of Customs, pero meron na kaming deed of donation na wino-work out with DMW na instead of i-forfeit or i-abandon yung mga balikbayan boxes na nagkakaproblema, i-donate na lang po sa DMW.